Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si King ng The Impaler Game Farm. Ayan, bali naimbitahan po tayo ni Sir Boy J ng Boy J Lunao Game Farm na i-feature tong manukan niya at ipakita sa atin yung mga pasisiw niya, kung paano siya mag-raise, lahat po ng tungkol sa pagmamanok. Ayan, i-explore po natin itong manukan niya at gagawa po tayo ng content mula ngayon tungkol dito sa manukan ni Sir. Siguro nagsasawaan na rin kayo dun sa maliit kong manukan, kaya eto, pinagbigyan po tayo ni Sir, kinontak po tayo ni Sir Boy J na pwede daw po tayong mag-content at ipakita po sa inyo yung mga importeds niya, yung mga pwede niyang ma-out, lahat po ng pwedeng ma-content dito. Pinayagan na po tayo ni Sir Boy J na i-feature po natin dito sa ating channel. Kaya mamaya-maya po mag-uusap kami ni Sir. Tatanungin po natin siya kung paano ba ito nag-umpisa, paano ba niya umpisahan tong ganito kagandang manukan. Ayan. Ngayon, mag-iikot-ikot po muna tayo sa manukan niya ulit. Ikutin po natin to, tapos yung mga masisipat po ang mata dyan, pupunta po tayo mamaya doon sa mga early bird niya. Ang dami pong produce ni Sir Boy J ngayon. Almost 1,200 po ang na-produce niya para sa early bird, local, saka yung national niya. Ay, isa-isahin po natin yan, kaya ihandaan nyo na po yung mga ihandaan nyo na po yung mga sarili nyo para po sa nakakamanghang tanawin dito sa manukan ni Boy J Lunao Game Farm. Ayan. Sir, good morning po at maraming salamat pong muli at inimbitahan mo po ako dito sa inyong napakagandang manukan. Ayan, at pinakikilala ko po sa lahat at alam naman po natin, nakilala na po talaga si Sir Boy J ng Boy J Lunao Game Farm. Ayan. Thank you. Tatanungin po natin ngayon si Sir Boy. Yeah. Sir Boy, konting recap naman po para sa ating mga viewers kung paano po ba nagsimula itong hilig nyo sa manok. Well, it's a long story kasi I was only mga 15 years old in my teens when I started, and that was in the early 70s pa. Matagal. And alam mo naman, during the time, dito sa Bacolod ang #1 na manukan sa buong Pilipinas. Parang Mecca to. Totoo yan. Mecca, meaning to say, if yung lahat ng mga big time na mga cockers and breeders, they flock to Bacolod or here in La Carlota City kasi that's where all the mga authentic because all the dons before. Yes. If I may just relate to you kung talaga ang history ng Negros, is that noong mga 1960s or mga earlier pa, yung mga dons dito, like yung mga Aranetas, mga Landonis, mga Lacson, all of these mga dons, sila, imported ang mga materials nila. Talagang nagkataon din sila na nag-ipon-ipon sila sa Negros. Yes, kasi sila lang naman lumala. It's a exclusive club. Exclusive yun. So, like sila ni Don Amading Araneta, well, you know Don Amading is the father of Nene Araneta, who owns Araneta Coliseum. Dito yan sila, taga rito rin sila sa Bago. This is the Araneta territory. Dito talaga sila, yung General Araneta during the Katipuneros, sila talaga ang foundation dito na family sa Bago. Pasinuno talaga sila. Yung mga taga Luzon, dati pumupunta ako ng Manila, nagtatanong sa akin, bakit ba ang lakas ng manok ng Bacolod? May mga ibang tao nagsasabi na klima daw, kaysa sa tubig daw, pero sabi ko hindi, mali kayo dyan. Ang nagpalakas sa Bacolod kasi ang mga pioneer na ng pagmamanok, yung mga dons na taga Bacolod. Kaya sila yung may mga access noon yung mga sila lang may makakaya ng kumuha ng mga imported, di ba sir? Yung mga actually hindi pa yan.
That's one na accessibility. They were able to have the money. No, there are sugar barons, you know, they can afford to buy. Not only that, ang mga top American, not breeders, but underemployed yan ng mga Filipino barons. Employed yan sila. Like si Duke Halsey came here. He was hired by Don Amading Araneta and Nene Araneta to condition the chickens. Ibig sabihin pala, sir, tauhan lang pala ng mga dons natin, yung mga sigat ng mga... May natutunan kayo, ha? May bago nyo lang narinig. May natutunan. Marami talaga tayo matututunan dito kay Sir Boy. Ayan. Tapos, example, si Nene, no? Duke Halsey, ang kanya, na handler. Yung Harold Brown naman, na famous din si Harold Brown, mga Lacson na naman yan. Sila ni Hector Lacson, sila ni Mami Lacson. Yun naman ang kanilang mga, yung naghahanda na naman nila. Doon naman nagagaling. Isa pa, dagdag pa ako. Si Johnny Jumper. Johnny Jumper is employed by James Chumbian. Ganon katindi dating labanan dito sa mga, si Joe Good. Joe Good, he was employed by Don Carding Silverio. Ngayon ko lang talaga alam yung mga ganyan, sir. They were really they were the one who selects the chickens in the US, you know, and then they bring it here, ihanda nila, ilalaban nila sa World Series. Kasi sa Negros dati, nag-hold dito na international sa Bacolod. So, all the American handlers or breeders like Duke Halsey, Harold Brown, or Johnny Jumper, pupunta yan dito. Lumalaban yan dito. Kaya yung minsan nagbibitawan dalawang Amerikano dito sa Bacolod. Dati pa, sir. Bago pa yan, sir, magka-Araneta sa Manila. Dito na talaga hindi. Araneta was already, hindi pa masyadong kilala. Hindi pa talaga masyadong kilala. Kasi huli na yan yung Araneta Center. Mga mid-70s or gano'n na yun eh. Ito mga 60s to. Oo, grabe At saka doon nag-seed fowls ng mga chickens dito sa buong Negros. Yung mga dons niyan, siyempre may mga kamag-anak yan, may mga kaibigan yan. So, nag-expand yan. Na-share nila sa iba nilang kamag-anak. Nag-proliferate sila. So, magandang foundation ng bloodline ng Bacolod because of that. Yun nga, sir. Yun ang bakit Bacolod was really nauna sa lahat ng regions na talagang ganun. Isa pa, ito hindi nyo rin siguro alam. Isa pang factor na talagang umangat palalo yung Bacolod is ang Bacolod breeders were the first breeders na nag-breed sa taas, sa bundok. Sa bundok sila nag-breed, just like the Americans. Sinunod nila yung mga American breeders. Nilapit talaga nila sa nature, sir, no? Yung mga manok, At saka during that time, in the 60s, imagine, ang kapal pa ng mga forest dito. In fact, itong place pala namin, let's go back to my place, itong particular place na to, this is Lunao, no? This is Sitio Lunao, Barangay Mailum, Bago City. Dito, during the Second War, dito ang last stand ng Japanese Imperial. Dito mismo. Dito talaga sila. Yes. Dito kasi itong pinaka-highest, no? Alam mo naman jargon pagka if you're in the sa taas ka, you are at advantage sa position, sir, ano? Yeah. Kaya pala. So, natatakot din yung mga Amerikano, yung mga guerrillas natin to come up here kasi ang sama ng road sa bagay, sir, kasi mabato, babagal sila. Tapos hindi nila alam kung kailan nakatay mga kalaban. So dito nag-last stand ang Japanese Imperial. Isa pa, during the nung si Marcos na, dahil nga because na itong last stand ng Japanese, they thought na nakatago dito yung ibang treasures. Siyempre, dalhin naman nila dito yung treasure, no? Hindi naman nila i-abandon yun sa baba. Siyempre, dadalhin nila kung saan sila pupunta. So, according to the people who are original from here, sabi nila,
mayroon dito na mga PSG or Presidential Security Group na pumunta dito under the orders of President Marcos na to dig and look for the hidden treasures. Ngayon, nakatago yung sa Lunao. Sir, may ano pala na may history to. Ngayon, pala talaga. what happened was, hindi yung PSG ang nag-dig. Hindi. They hired about 50 from Muntinlupa to come here sa naka-chain. And then they were tasked to mag-ano ng mga daan. Minsan may mga daan. Ito kasi rock formations yun dyan eh. Mayroon pa mga evidences na mayroon mga blast ng mayroon pa dyan yung tin cans ng mga sardines na siguro meron kami dyan parang maliit na parang dig. May parang ano siya, malalim. Tapos andyan siguro nag-rest yung mga preso. Ang daming mga empty cans. Yeah. So pala, may history dito. May history pala talaga tong Lunao at itong manukan nyo sa talagang it's a love story. Nilapit niyo pala talaga sila sa nature, ano. Matanong ko lang, sir. Ano po ba yung bloodline na pinagsimulan ninyo, sir? Kasi it's a matter of availability. Ang Duke Halsey or mga lemons or mga Duke Halsey Grace, dito niyan pinarami sa Bacolod. Oo. Ganito ang kwento na naman yun. When the uncle of Nene Araneta, si Senator Rojas, ran for president in the country, parang Mayor Nonoy Alandoni was the mayor of our city then. Parang inano siya ni Nene na ako sa imo si Duke Halsey, may bigay ako sa yung mga lemons, gano'n. So that's where it started. Si Duke Halsey talaga nagdala dito ng lemon sa La Carlota, which is the next city. Kasi bundok lang ang pagitan. Baka kung diretso siguro sir, La Carlota na yan sir. No? Bundok lang ang ano na. Paano kayo nakakuha nun sir? I was born in La Carlota. Taga La Carlota talaga ako. My father used to be in the politics. Kasama niya sa politics. Nonoy Alandoni. Bali dun pala po sir yung nag-umpisa. Si papa niyo sir, nagmamanok din po ba? Hindi. Ikaw lang po talaga. No, kasi iba naman ang kwento doon eh. Kasi may pagkukulang si Mayor Nonoy Alandoni sa kanya. So bali ang payment niya, sabi niya, kasi godbrother sila eh. So sabi niya, sige, bibigay ko na lang sa iyo in terms of payment. Manok na lang. Hindi naman siya marunong. Hindi naman nakapasok sa bungan yun. Hindi naman alam yung kung anong bloodline na he didn't know anything about chickens from Adam. You know, meaning to say, he had no background, he has no interest. So ako naman, at that time, medyo mahilig na rin ako sa manok. Mahilig ako sa animals doon. So wala akong so I started to begin to love breeding chicken. Ano pala po kayo nagsimula sa father niyo sir? Yeah. Yun mga Duke Halsey lemons? Lemons and Grace. Yun lang naman ang inumpisahan nun eh. Ibig sabihin yung mga Duke Halsey lemon na yun, anong taon yun sir? Baka mahalata yung age ko yan eh. Wag pa naman mga question na ganyan. Pang-personal naman yan. Oo nga po sir. Ibig sabihin po sir, mula noon nung palagay natin teenager kayo hanggang ngayon yung mga years, mga Duke Halsey na yun, eto pa rin sila? Yes, kasi alam mo, ang Halsey naman na original, isa lang naman yung pinanggalingan eh. Pero don't make ito naman ang haba nito na ang tagal ko na ito pinakorek. Ang Lemon 84 is also Duke Halsey. Kaya lang si Paing Araneta naman ang Amerika. Pero these are hatches. No, I think, if I'm not mistaken, these are blue face hatches, no? Or Doc Robinson hatches. Kasi yun lang naman ang popular during that time. And then, tinawag naman Lemon 84 ito
dahil yung wing band nung nakuha ni Paing na material was a 84 ang number. But it's not a bloodline actually. It was just a hatch Gudka that came from Ducal si dala niya na palagay ko Harold Brown. Palagay ko lang Kaya yun pala yung, nga sir bali sabi nga daw doon nagsimula din sa wing band ng 84. Pero may rumors naman sir na yellow leg pick kung ano ba talaga totoo? Alam mo, maraming marunong sa Lemon. I don't know. Hindi ko sinasabi na mali sila. I will never do that because ako, I don't know everything. You know, I don't claim na alam ko lahat. Yung alam ko lang sa personal ko na ginawa, alam ko na personal knowledge ko, kasi andito mismo ako sa La Carlota. That's where it all started. Kaya nga sir, iba kasi talaga kapag yung mismong witness yung nagkwento, di ba sir? Hindi yung mga hearsay lang. Basta lahat yan ang sinasabi na home of the lemons. Sabi ko, wow, how could you be home of the lemons? Taka saan ka ba? No, but I don't make comments about other people. Kanya-kanya lang yan. And I respect all of them. Tama. Respeto ko yan. Wala akong galit, wala akong intention na manira. Yes, sir. Basta, just respect na lang each other. I think that's the best way. Sir, balita ko po marami kayong na-produce na stag ngayon almost 1 to ata sir Yeah. Baka pwede po nating silipin yung mga yun, baka pwede po natin ipakita sa sure. Sa mga nag-idol po sa inyo. I'll give you a backgrounder of my farm para malaman ng mga tao. Kasi kada breeder is different approaches Yes. Anong dito siya nagkaparami, anong ginawa niya. Sa kanya yan that's yung sa kanyang mental attitude kung anong gusto niya paramihin. Kami, ang akin naman na personal na path for a long time na is nag-breed talaga ako ng mga pures talaga. Like, so ibig mo sabihin sir, yung mga pang early bird mo, pang national mo, pang late bird mo, at least 50% or more mga pures. Pure. Ito kaiba yan Ito nga na naka-earmark for Manila Arena ng 550 yung pan. This is one of the biggest events in the Philippines. So pinadala kahapon na bagyo pa nga sa Cebu Pacific. Puto, grabe, mabuti, hindi na more than 28 hours sa box sila. Walang magaling yung shipper mo sir, magaling yung humandle ng mga at saka very healthy manok. Kaya nakasustain sila na ganun katagal. Kaya iba po talaga ang laki sa ganitong lugar. Iba po yung paglaki ng mga sisiw hanggang sa pag po sila. Di ba sir, parang antibay nila. Yung nga po yung sinasabi ni sir, home of the mountain bred chicken talaga tong Boy J. Lunao Game Farm. Pero mahirap din kasi yung yung when you fight against nature, yung mga challenges sa nature, mga environmental challenges na mga extremes. Like uulan dito buong araw, 3 araw, non-stop. Ang sisiw namin day old. Ngayon may darating akong sisiw, pinapahatch ko yun sa Bacolod because the electricity there is stable. Hindi kung dito ka kasi variable yung current electric current. So medyo ang hatching percentage mo is high. So ginagawa ko, doon ako nag-hatch sa Bacolod. Today minamarkingan, by an hour or 2 hours after, andito na yan. Mga ilang sisiw yun sir? Whatever it is, it could be 100, it could be 300, basta automatic yan. Kasi pagdating dito, lupa na yan. Hindi yan nakatikim ang manok namin dito. Sorry, hindi nakakatikim ng kulay kaya walang amoy. Kaya talaga sir, kapag sisiw pa lang na-adapt na nila yung mga microorganism dun sa lugar, nakakagawa na sila nung pang-immune nila doon. Kaya exactly. It will become a natural for them to overcome. They become environmental na sila, adapted na sila. Kaya napakatibay ng mga yun lang ang maganda. Pagka nag-survive naman sila sa ganung klaseng
environmental challenges, ganun klase na test. Matibay talagang manok. Matibay talaga sila. Yung mga performance nga sir doon sa event, yung sa mga pinapanood ko yung mga event na sinalihan nyo. Na pero manok pa rin eh. Antibay. Hindi naman. Ay nakita ko yun sir, hindi yung pambobola sir ha. Biruin mo 6 points sa World Class 2024. Tapos champion ng Stagan dito sa Bacolod. Nakaraang taon nag-score ka rin sa mga Stagan dito nakaraan sir, di ba? Oo. Tapos itong taon nag-champion ka ulit na sa Stagan. Tapos sa CAC naman medyo magandang partnership namin ngayon. I have a new partner, Jimmy Velasquez, who has a big farm in Batangas. He does all the conditioning. Ako naman nag-provide sa kanya. So medyo maganda naman yung result. Yan. O siya nga pala po sir, pwede po ba naming silipin yung Of mga course, you're welcome. Early bird mo dyan, national tsaka yung mga local mo na ano. Of course, you're welcome. Tsaka balita ko sir, ang dami mo daw pulit. Baka pwede mo namang ma-share sa mga Bibigyan kita, wag kang problema. Ay, hindi po. Alam mo, baka pwede po nating i-share sa mga ano natin, sa mga gusto magsimula. Kasi mas maganda po mag-invest talaga sila sa mga galing sa totoong breeder, yung sumasali po sa mga big event, nakikipagbrasuhan po sa mga malalaking tao sa industriya natin. Iba talaga pag dito kayo kumuha ng material kay Sir Boy. At saka, let's say, if you're looking for lemons naman, let's say, yun ang gusto mong bloodline, I have 100 plus brood studs na napalabas. And then more than 100 na pullets to choose from. Lemon lang yun. Kasi baka sir, pwede namin silipin yun para may pakita natin. There are 3 areas. This is one, may 270. Ito mga 60 and the other ones at taas mga 200. Ang dami. So, partida yun sir ha? Iba kayo dami na. Kahapon kasama dun 20 studs. 17 pullets na wala din yung o paano, umpisahan natin yung paglilimot. Isa nga po pala, if ever po na at least andito si Sir Boy, if ever po na kursunada nyo o gusto nyo sumubok ng Boy J. Lunao na breed, kontakin nyo lang po ako dahil binigyan na po ako ng permiso ni Sir Boy. Yes. Na Authorized. Sumagot po ng mga inquiries nyo. Yeah. Ayan, kasi sa dami po ng nagtatanong dito. Ang dami pong nagtatanong kay Sir, hindi na po niya masyadong masagot. Kaya ayan, hinire po tayo ni Sir Boy. Hindi naman hinire. Pinakiusapan. Iba yung hire sa pakiusap. Ayan, mag-iikot po tayo sa mga sa mga studs.